Sa panahon ngayon, nakakatakot isipin na hindi mo na talaga alam kung ano ang totoong nangyayari sa isip at puso ng mga taong nasa paligid mo. Sa likod ng tawanan, inuman at normal na pakikisalamuha, pwedeng may mga emosyon na unti-unting nabubuo, inggit, galit, selos at pakiramdam na hindi ka sapat. Minsan, nagsisimula lang ito sa simpleng pagkukumpara sa sarili mo sa ibang tao, hanggang sa maging mabigat na ang emosyon na hindi napipigilan. Katulad na lang ng kasong ibabahagi ko ngayon, kung saan ang isang gabing akala ng lahat ay normal lang, ay mauuwi pala sa isang trahedya na mag-iiwan ng maraming tanong, sakit at katahimikan na hindi na kailanman mabubura. Ipinanganak si Daniela Tabares Maya noong May 8, 1998 sa Cali, Colombia. Bata pa lang siya, sobrang lapit na niya sa kanyang inang si Isabel Cristina Tabares o mas kilala bilang Isa. Nag-iisang anak si Daniela kaya't siya ay sentro ng buhay ng kanyang ina. Si Isa rin ang tumayong ama para sa kanya. Sinigurado niyang lumaki si Daniela na puno ng pagmamahal at maayos na pag-aaruga. Bukod sa mag-ina, parang matalik na magkaibigan din sila. Sila ang magkasangga at pinakamalaking taga-suporta ng isa't isa. Noong taong 2010, 12 taong gulang si Daniela nang magbago ang buhay nila. Matagal na nagtrabaho si Isa sa Bangko ng Colombia at umabot pa siya sa managerial position. Pero na matapos ang kontrata niya at wala nang mahanap na maayos na trabaho, napilitan siyang iwan ang buhay nila sa Colombia at lumipat sila sa Amerika para bigyan ng mas magandang kinabukasan si Daniela. Napunta sila sa Coral Spring, Florida, isang lungsod na malapit sa Miami. Dalawa sa kapatid ni Isa ay nakatira roon kaya tinulungan sila nitong magsimulang ulit. Pero hindi naging madali ang buhay nila sa Amerika. Kahit may malawak na karanasan si Isa sa bangko, napilitan siyang tumanggap ng mababang sweldo na trabaho para lang mabuhay silang mag-ina. Pero habang lumilipas ang panahon, nagsimulang gumanda ang buhay nila. Nakapagpatayo si Isa ng sarili niyang cleaning business kung saan naglilinis siya ng mga opisina, bahay at iba't ibang negosyo. Samantala, lumalaki namang maayos si Daniela. Nag-aral siya sa JP Taravella High School kung saan naging membro siya ng swim team. Masipag siyang estudyante at mataas lagi ang kanyang grades. Noong 2017, nagtapos siya ng high school. Nung pagsapit naman ng May 2019, ipinagdiwang ni Daniela ang kanyang ika-21 kaarawan. Malaking milestone ito sa Amerika dahil opisyal ka nang itinuturing na ganap na nasa wastong edad na. Excited si Daniela dahil pakiramdam niya mas marami pang oportunidad at bagong simula ang naghihintay sa kanya. Plano niyang tapusin ang associate degree niya sa Broward College at simulan ang kursong Criminal Justice. Pangarap ni Daniela na magtrabaho sa forensic science at criminalistics. Interesado nga siya sa mga paraan ng pag-aaral ng mga ebidensya, DNA at fingerprint para maresolba ang isang krimen. Mahilig din siyang manood ng mga true crime documentaries at makinig ng mga true crime podcast, kasama nga ang kaibigan niyang si Fernanda. Samantala, pinaka-excited din siya sa pagkuha ng citizenship exam niya na naka-schedule noong November noong taon ding iyon. Maraming nangyayari sa buhay ni Daniela noon. Abala siya sa school, pamilya, mga kaibigan, future plans at pag-ayos ng kanyang citizenship. Pero kahit sobrang busy niya nga, maayos at maganda naman ang takbo ng buhay niya. Nananatiling sobrang tibay ng relasyon niya sa kanyang ina na si Isa. Nung kaarawan ni Isa, nag-post si Daniela ng larawan nilang mag-ina kasamang isang emosyonal na mensahe. Sinabi niya nga roon na ang kanyang ina ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Pinasalamatan niya ito sa walang sawang suporta, pagmamahal at sakripisyo. Ayon pa kay Daniela, kung sino man siya noon ay dahil lahat iyon sa kanyang ina. Tinapos niya nga ang mensahe sa pagsasabing mahal na mahal niya ang kanyang mami. Halos hindi mapaghiwalay ang mag-ina. Madalas din silang magkasamang pumunta sa gym para alagaan ang kailang kalusugan. Noong taong 2016,
Sumali sila sa gym na tinatawag na Training for Warriors. Ang may-ari nitong si Nick ay gustong gawing higit pa sa ordinaryong gym ang lugar. Gusto niyang maging komunidad ito kung saan nagtutulungan ang mga tao. Noong una, mahiyain pa si Daniela dahil high school student pa lamang siya noon. Pero hindi nagtagal, naging komportable rin siya sa lahat. Kalaunan, huminto na nga sa pag-gym si Isa, kaya't si Daniela na lamang ang regular na pumupunta roon. Isa si Daniela sa pinakamasiglang miyembro ng gym. Araw-araw siyang present mula 9 a.m. class mula Monday hanggang Friday. Sobrang dedicated niya sa pag-workout. Para kay Daniela, naging parang pangalawang pamilya niya na ang gym members. Sabay-sabay silang nanonood ng sine, nagdiriwang ng holidays, sumasali sa mga race, at nagpupunta sa mga birthday party ng isa't isa. Biyernes ng gabi noon at may planong social gathering ang gym members. Ang plano nila ay manood muna ng sine. Pagkatapos ay pupunta nga sila sa isang bar malapit doon para uminom, kumain at magkwentuhan. Pero may isa pa talagang dahilan kung bakit ginawa ang gabing iyon. Sa mga nakaraang linggo kasi, nagkaroon ng konting tensyon sa loob ng gym. Napansin nga ng ilang gym members na parang nahahati na ang mga tao depende sa kanilang class schedule. Dahil magkakaiba nga ang oras ng workout, kadalasan magkakakilala lang ang mga sabay na pumapasok sa klase. Ang 5 a.m. na class ay kilala bilang tahimik at seryoso. Pagpasok, workout agad ang ginagawa nila tapos uuwi ang mga ito. Samantalang ang 9 a.m. naman na class, kung saan kabilang nga si Daniela, ay mas masiyahin at close sa isa't isa, pati na rin sa trainers. Dahil dito, may ilang miyembro ng 5 a.m. class ang nakaramdam na parang may sariling grupo ang 9 a.m. class. Para sa kanila, tila sila lang ang magkakasama at may mga inside na jokes na hindi kasama ang iba. May ilan din nagsabing parang mas pabor ang trato ng 9 a.m. class tulad ng pagkakaroon nila ng sarili nilang t-shirt. Para ayusin ito, nagplano nga ang gym owner na si Rick na isang group outing para magkaisa ang lahat ng members at mawala ang tensyon sa pagitan ng iba't ibang class. Nung gabi ngang iyon, excited si Daniela sa lakad nila. Sinabi niya sa kanyang ina na makikipagkita lamang siya sa mga kaibigan niya sa gym at hindi naman siya magpapagabi dahil may plano pa nga siya kinabukasan. Bago siya umalis, pinayuhan pa siya ni Isa na mag-ingat gaya ng palagi nitong sinasabi. Nangako naman si Daniela na magiging responsable siya at uuwi siya ng maaga. Bandang 7:30 ng gabi, nagkita-kita ang grupo sa Silver Spot Cinema para manood ng action movie. Natapos ang pelikula bandang 9:20 p.m. at pagkatapos nga noon, tumawid sila papunta ng World of Beer para ipagpatuloy ang gabi sa pagkain, inuman at kwentuhan. Pagkatapos ng sine, tuloy-tuloy pa rin nagte-text si Daniela sa kanyang ina buong gabi. Gaya nga ng kanya nakasanayan. Na matapos ang pelikula, sinabi niyang pupunta nga sila ng mga kaibigan niya sa bar sa kabilang kalsada para kumain at uminom. Dahil alam nga ni Isa na si Daniela ay nagdadrive ng gabing iyon, pinaalalahanan niya ang kanyang anak na huwag uminom at magmaneho. Pagsapit ng 9:43 ng gabi, dumating ang grupo sa World of Beer. Sa surveillance footage, makikita na maayos at masaya naman ang atmosphere sa loob ng bar. Nagkukwentuhan, nagtatawanan at nag-i-enjoy ang lahat. Pero nagbago ang atmosperang iyon nang dumating ang isang babae na nagangalang si Yvonne Serrano. Si Yvonne ay 51 taong gulang na taga-Panama. Mga 6 na buwan pa lang siyang miyembro ng gym noon at kabilang siya sa 5 a.m. na workout class. Mula nang sumali siya sa gym, napansin agad siya ng mga tao. Habang tahimik at seryoso ang karamihan sa 5 a.m. class, kabaligtaran naman si Yvonne. Maingay siya at sobrang energetic. Dahil dito, parang hindi siya swak sa grupo. Pakiramdam nga ni Yvonne, malamig at parang walang koneksyon ang samahan sa 5 a.m. class. Ang gusto talaga niya mapasukan ay ang 9 a.m. na class, ang grupo kung nasaan si Daniela. Para kay Yvonne, iyon ang grupo na parang totoong pamilya at gusto niyang maging parte nito. Napansin din ng ibang gym members na pagkatapos ng 5 a.m. na workout, madalas pang tumambay si Yvonne sa gym hanggang sa matapos ang 9 a.m. na class. Minsan, ilang oras nga siyang nasa parking lot lamang. Dahil nga dito, nagsimulang mapansin ng ibang tao ang kilos niya
dahil hindi nga normal na manatili sa gym ng halos 5 oras matapos mag-workout. Kalaunan, sumali rin nga si Yvonne sa 9 AM na class para subukang mapalapit sa grupo. Pero hindi naging maganda ang naging resulta. Sa halip na mapalapit ang mga tao sa kanya, mas lalo lamang silang umiwas. Pagkatapos noon, bigla na lamang niyang pinahinto ang kanyang gym membership nang walang paliwanag. Kaya nang makita siya ng mga tao sa lakad nung gabing iyon, nagulat sila. Sa kabilangan nito, inimbitahan pa rin siya ni Rick. Para nga kay Yvonne, pagkakataon niya iyon para mapatunayan na kayang makisama sa 9 AM na grupo. Nag-ayos talaga siya ng gabing iyon. Naka-white lace siya na sleeveless top at jeans. Pero pagdating pa lang ni Yvonne, naging awkward na kaagad ang sitwasyon. Habang naghahanap ng maupuan si Daniela at Carolina, napansin ni Carolina na matagal siyang tinititigan ni Yvonne kaya't naiilang siya. Nagtanong siya kung magkakilala ba sila at sinabi nga ni Yvonne na pareho silang miyembro ng gym. Nagsorry si Carolina dahil hindi niya ito agad nakilala. Pero lalo silang nawirduhan nang magsabi si Yvonne na alam niya ang schedule ni Carolina, pati kung kailan ito nag-workout at tumatakbo. At alam niya rin kabilang nga ito sa 9 AM na class. Nagulat si Carolina dahil marami itong alam patungkol sa kanya. Pero siya mismo ay halos walang maalala tungkol kay Yvonne. Nagtinginan na lamang sina Daniela at Carolina at lumayo agad. Habang naglalakad sila, mahina pang sinabi ni Daniela na kilala niya si Yvonne mula ito sa 5 AM na class. Kilala raw ito sa gym bilang taong madalas na magpailang sa iba dahil sa kanyang ugali. Habang tumatagal nga ang gabi, mas lalo pang nagpakalasing si Yvonne. Sa CCTV, makikitang umiinom siya ng ilang beer at iba pang mga alak. Makikita rin siyang pilit na nakikipag-usap, nagbibiro at gustong maging sentro ng atensyon. Buong gabi, parang iniiwasan siya ng mga tao. Kapag lumalapit nga siya, lumalayo ang iba. Pero hindi niya ito napapansin. Kalaunan, umupo siyang mag-isa sa labas at inanyayahan si Daniela. Dahil mabait si Daniela, hindi niya alam kung paano tatanggi kaya tumingi siya ng tulong sa kanyang kaibigang si Carolina. Lumabas si Carolina at mahinahon niyang tinanggihan si Yvonne. Pero halatang lasing na ito at naiinis. Pagkatapos nga nito, umalis na si Carolina para umiwas sa gulo. Nang bumalik si Yvonne sa loob, sinubukan siyang pakalmahin na isa pang gym member. Saglit nga siyang kumalma at muling nakisalamuha sa iba. Pero maya-maya lamang, lumapit siya sa grupo ng mga binata at nakipag-inuman. Isa sa mga lalaki ay nagpakita nga ng interes kay Daniela, kaya't lalong nailang ang dalaga. Napansin nga ito ng mga kaibigan niya kaya't inalayo nila si Daniela. Samantala, patuloy naman sa pag-inom si Yvonne at lalo na nga itong nalalasing habang lumalalim ang gabi. Kalaunan, nagdesisyon na si Carolina na umuwi dahil may trabaho pa nga siya kinabukasan. Pero habang papunta na nga siya sa exit, hindi mawala ang pag-aalala niya sa kanyang kaibigan si Daniela, lalo na sa lalaking kanina pang lumalapit dito. Lumingon siya sa dalaga at nakita niya nakaupo si Daniela. Nagkatinginan sila at tila sinasabi nga ng tingin ni Daniela na okay lamang siya. Dahil dito, medyo gumaan ang loob ni Carolina at tuluyan na siyang umalis. Bandang 1:25 na madaling araw, paalis na rin nga ang karamihan ng grupo, kabilang na si Daniela. Sa CCTV, makikitang nagpapaalam siya sa mga kaibigan at niyayakap sila bago lumabas ng bar. Pero hindi siya umalis na mag-isa. Kasama niyang lumabas si Yvonne. Balak sanang mag-Uber ni Yvonne, pero dahil nga nakita ni Daniela na lasing ito, inalok niya na lamang itong ihatid para makauwi ng ligtas. Habang palabas sila ng bar, may nakita pang kakaibang eksena. Itinuro raw ni Yvonne ang daliri niya kay Daniela na parang baril at kunwaring pinapaputok ito. Nung una, mukhang biro lang ng lasing, pero naging mas nakakatakot ito matapos ang mga sumunod na nangyari. Bandang 1:25 na madaling araw, nag-message pa nga si Daniela sa kanyang kaibigang si Austin na ihahatid niya si Yvonne pauwi. Nag-text din siya sa kanyang ina bandang 1:30 para sabihing pauwi na siya, kaya't kampante na nga si Isa na makakauwi na kaagad ang kanyang anak. Pero pagsapit ng 2:30 na madaling araw, nang magising si Isa at wala pa rin nga si Daniela, nagsimula na siyang kabahan. Paulit-ulit siyang tumawag at nag-message
pero wala nang sumasagot. Sinubukan niyang isipin na baka lobat lang ito o nasa kaibigan, pero pakiramdam niya ay may mali na. Hindi na nga siya nakatulog ng buong gabi dahil hindi ito ugali ni Daniela. Lagi nga itong nag-a-update at umuuwi sa oras. Bandang 6 a.m. ng umaga, kailangan pa rin ang pumasok ni Isa sa trabaho bilang cleaner sa mga opisina. Pero lalo lang nga lumala ang pag-aalala niya. Tinawagan niya si Carolina, pero sinabi naman nitong hindi niya nakita si Daniela matapos nga nila maghiwalay sa bar. Doon na nga lalo siyang kinabahan at pumasok sa isip niya ay ang lalaking kanina pang lumalapit kay Daniela. Patuloy nga siyang tumawag sa iba pang gym members, pero wala ring may alam kung nasaan si Daniela. Samantala, hinanap na rin si Daniela ng best friend niyang si Fernanda matapos siyang tawagan ni Isa. Ramdam ni Fernanda na seryoso ang sitwasyon. Nang tanungin siya ni Carolina, sinabi rin itong hindi niya nakita si Daniela. Naalala nga ni Fernanda ang tracking application nila ni Daniela, kaya't agad niyang binuksan ito at nakita ang location cellphone na nasa 15 hanggang 20 minuto ang layo. Sumakay agad si Fernanda sa kanyang sasakyan at nag-drive papunta sa location. Pagkarating niya, nakita niyang nasa parking lot siya malapit sa gym ni Daniela. Sa una, umasa siya na baka nasa gym lang si Daniela at hindi lamang ito nakapag-update. Pero nang lumapit siya, wala naman siyang nakita. Walang sasakyan, walang tao at walang bakas ni Daniela. Bumaba nga siya at desperadong naghanap sa paligid, sa damuhan at buong parking lot. Umaasang baka nalaglag lamang ang cellphone doon, pero wala talaga. Kinabahan na siya at nirefresh niya ang tracking application, pero biglang nagbago ang location. Nasa ibang address na nga ang cellphone ni Daniela, ilang minuto lamang ang layo. Mabilis nga siyang umalis at pinuntahan ito. Nang makarating siya, nakita niya ang maraming police car at crime scene tape. Naguluhan nga siya dahil hindi niya makita ang kotse ni Daniela kahit doon tumuturo ang application. Lumapit nga siya sa pulis at sinabing hinahanap niya ang kanyang kaibigan. Pinapasok siya sa police car para makausap at doon niya nga nalaman na pumanaw na ang kanyang kaibigang si Daniela. Pagtingin niya sa driveway, nakita niyang itim na Nissan at naalala niya ang bagong sakyan iyon ng kanyang kaibigan. Doon niya na nga tuluyang naintindihan na wala na si Daniela. Ayon sa mga pulis, bandang 5:55, isang babae ang tumawag sa 911 na may nakita siyang kotse sa driveway at patay na tao. Pagkarating nga ng mga pulis at rescue team, nakita nila ang isang itim na Nissan sa driveway. Bukas ang driver's side door nito at si Daniela ay nakahandusay na sa lupa. May tama ng bala ang kanyang noo, malamig na ang kanyang katawan at may sinyalis na matagal na nga siyang patay. May dugo rin sa loob ng kanyang kotse at umaagos pababa ng driveway hanggang sa kalsada. Bandang 6:00 nga ng umaga, idiniklarang dead on spot na si Daniela. Habang kumakalat nga ang balita, naguluhan at nagulat ang buong gym community. Nagising ang gym owner na si Rick sa sunod-sunod na mensahe patungkol kay Daniela at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi alam ng karamihan na inihatid ni Daniela si Yvonne pa uwi, pero si Nick na mismo ang nakakita sa kanilang magkasamang umalis ng bar. Agad nga siyang kinutuban nang makita niyang address ng crime scene, bahay iyon ni Yvonne. Samantala, tuluyan namang gumuho ang mundo ni Isa nang sabihin nga ng mga pulis na wala na ang kanyang nag-iisang anak. Habang nagsisimula ang investigasyon, napansin kaagad ng detectives ang kahina-hinalang detalye sa crime scene. Maraming dugo sa sasakyan at driveway, iisang tama ng bala sa noo ni Daniela at posisyon ng katawan na parang may nagtangkang hilaing palabas ng kotse. Nakakita rin sila ng 9mm shell casing sa loob ng sasakyan. Sa CCTV, makikitang bandang 2 a.m. pumasok ang sasakyan ni Daniela sa driveway ni Yvonne at hindi na nga ito muling lumabas. Batay nga sa kondisyon ng katawan, tinukoy na bandang 2:15 a.m. namatay si Daniela. Nang tanungin naman si Yvonne, sinabi niyang nakita lang niya ang bangkay sa driveway habang papunta raw siya sa gym. Pero agad namang napansin ng pulisya na hindi naman siya nakasuot ng pang-workout. Pabago-bago rin ang kwento niya. Una, sinabi niyang nagising siya sa kanyang kama pero kalaunan, sinabi niya namang nagising siya sa loob mismo ng sasakyan ni Daniela. Inamin niya rin na nilabahan niya kaagad ang puting suot niya na damit nung gabing iyon dahil may dugo raw ito.
At binura niya rin ang CCTV footage sa Ring doorbell application niya. Nang isearch nga ng mga pulis ang bahay niya, nakita nila ang 9mm na pistol na may bahid ng dugo at kulang ng isang bala na tumugma nga sa shell casing na nakita sa sakyan ni Daniela. Dahil dito, inaresto si Yvonne at kinasuhan ng second-degree murder at tampering with evidence. Habang iniimbestigahan pa ang kaso, lumabas sa testimonya ng mga witness na buong gabi ay pinipilit nga ni Yvonne ang kanyang sarili na tanggapin siya ng grupo, pero marami nga ang naiilang sa kinikilos niya. Ayon nga sa prosecutor, posibleng nasaktan ang ego niya nang mas mapansin ng mga tao ang mas bata at mas magandang si Daniela. Lalo na matapos siyang tanggihan ng isang lalaki sa bar na mas nagpakita nga ng interes kay Daniela. Nadagdagan pa ito ng matinding pagkalasing ni Yvonne. Sa mas pinalalim nga na investigasyon, nalaman ng pulisya na matagal nang nakakaramdam ng matinding pag-iisa si Yvonne matapos umalis sa bahay ang mga anak niya. Madalas ding wala ang asawa niyang si Douglas dahil palagi nga itong bumabiyahe, kaya't naghahanap si Yvonne ng grupo at komunidad na tatanggap sa kanya. Ayon mismo kay Douglas, matagal na rin problema sa pagsasama nila ang alak. Kapag sobra-sobra nga ang pag-inom ni Yvonne, nagiging agresibo ito at hindi makontrol ang kilos niya. May mga pagkakataon pa nga raw na habang lasing ito, nasaktan nga nito ang isa sa kanilang mga anak. Madalas din daw itong mag-blackout kapag sobra ang kanyang pag-inom. Kalaunan, matapos nga maaresto si Yvonne, naghain na rin ng divorce ang kanyang asawa. Samantala, sa forensic analysis ng sasakyan, nakita ang fingerprints ni Yvonne sa front passenger door at rear passenger side door. Dahil dito, nabuo ang teorya ng investigador na matapos iparada ni Daniela ang kotse, bumaba si Yvonne mula sa passenger seat, umikot sa likod ng sasakyan, binuksan ang rear passenger door at mula nga roon ay binaril niya si Daniela habang nasa driver seat pa ito. Tugma rin dito ang tama ng bala sa noo ni Daniela. Naniniwala rin ang mga investigador na matapos ang pamamaril, tinangkapang hilain ni Yvonne palabas ang katawan ni Daniela pero hindi niya na nga ito kinaya. Posibleng dito nga nanggaling ang dugo na napunta sa kanyang damit at sa kanyang kamay. Sa halip nga na tumawag agad ng tulong, pinaniniwala ang gumugol pa nga si Yvonne ng mahigit 3 oras sa pagtatago ng mga ebidensya. Nilabahan niya nga ang damit na may dugo, binura ang lahat ng ring camera footage, itinago ang baril sa kanyang kwarto at saka lamang siya tumawag sa 911 bandang 5:55 ng umaga. Kahit paulit-ulit niyang sinabing nag-blackout siya at wala raw siyang maalala, malinaw sa mga pulis na nagawa pa rin niyang maglinis, mag-delete ng videos at magtago ng armas. Habang tumatagal ang kaso, binago ng prosecutors ang sakdal mula sa second-degree murder at ginawang manslaughter noong December 2019. Ikinagalit naman ito ng pamilya at mga kaibigan ni Daniela dahil pakiramdam nila ay parang binabaan ng halaga ng buhay nito. Mas lalo pa nga sila nasaktan nang humiling ang kampo ni Yvonne ng piyansa habang hinihintay ang paglilitis. Ayon sa depensa, wala raw criminal record si Yvonne at kailangan lang nito ng rehabilitation dahil sa problema nito sa alak. Pero tumutol nga ang prosecutors dahil natatakot silang tumakas si Yvonne lalo na't nawawala ang passport nito. Sa bail hearing, humigit 40 kaibigan at kamag-anak ni Daniela ang dumalo para tutulan lamang ang paglaya ni Yvonne. Habang umiiyak, nakiusap ang ina ni Daniela sa hukom na huwag itong payagang makapag-bail at makalaya. Nagsalita rin nga si Carolina at sinabing hindi nila matatanggap na namatay si Daniela habang akusado ay posibleng ilagay lamang sa rehab facility. Pero sa huli, pinayagan pa rin ng korte na makapagpiyansa si Yvonne sa halagang 20,000 bond o 1.2 million pesos, nakasuot ng electronic monitoring at mananatili sa rehab center, isang desisyong lalong dumismaya sa pamilya at mga kaibigan ni Daniela, kaya't agad sila nagsagawa ng protesta upang ipanawagang manatili itong nakakulong. Hindi rin nagtagal ang pananatili ni Yvonne sa rehab center dahil nagsimula rin siyang magdulot ng problema roon. Sa isang sulat nga ng rehab manager na si Stacy, inilarawan niya nga si Yvonne bilang mapang-api, nakakatakot at agresibo. Ayon pa sa kanya,
May ilang babae raw sa facility na natatakot na kay Yvonne at kinailangan pang ilipat ang 6 na residente dahil sa pambubuli nito. Ilang beses na nga raw itong kinausap ng staff tungkol sa ugali niya, pero tumanggi naman itong sumunod sa programa ng rehab. May isa pa ngang roommate na tuluyan na ngang umalis dahil hindi na nga nito kinaya ang trato sa kanya ni Yvonne. Dahil dito, pinaalis siya sa facility at ibinalik sa kustudiya ng mga otoridad nang walang piyansa. Pagkatapos nito, halos natigil na ang kaso ng ilang taon dahil na-delay ito dulot ng pandemic. Paulit-ulit nga na ipagliban ang mga hearings habang patuloy naman naghihintay ng hustisya ang pamilya at mga kaibigan ni Daniela. Sa kabila ng pagdadalamhati, pinananatiling buhay ng ina niyang si Isa ang alaala ng kanyang anak. Hindi niya nga ginalaw ang kwarto ni Daniela at nagpalagay pa nga siya ng tattoo na nakangiting mukha nito sa kaliwang braso niya. Taon-taon, nagpo-post rin siya sa kanyang social media tungkol sa matinding lungkot at pananabik niya sa kanyang mahal na anak. Matapos ang 4 na taon at 7 buwan, tuluyan na ngang nagsimula ang paglilitis sa kaso. Tumagal nga ito ng halos 1 linggo. Sa opening statement ng prosecutor na si Ruby Green, isa-isa niyang inilatag ang timeline mula sa gabing nasa World of Beer si Daniela at Yvonne hanggang sa matagpuan nga ang bangkay ni Daniela sa driveway. Binigyang diin niya ang pagtatago umano ni Yvonne ng ebidensya. Ipinakita rin sa korte ang shell casing na tumugma sa baril ni Yvonne, ang dugo sa mismong armas at ang nawawalang bala mula rito. Tumistigo rin ang mga witness mula sa bar tungkol sa matinding pagkalasing at agresibong kilos ni Yvonne nung gabing iyon. Ayon sa prosekusyon, kahit hindi nila ganap na mapatunayan ang eksaktong motibo, posibleng kombinasyon ito ng selos, rejeksyon at alak na nagtulak kay Yvonne para gawin niya ang krimen. Samantala, iginiit naman ng depensa na walang direktang ebidensyang nagpapatunay na si Yvonne mismo ang bumaril kay Daniela. Ayon nga sa abogado nito, kahit nakita na ang DNA ni Daniela sa baril, wala namang DNA ni Yvonne rito. Sinabi rin niya posible raw na aksidente o self-inflicted lamang ang pagkamatay ni Daniela. At ang mga ginawa ni Yvonne pagkatapos tulad ng paglalaban ng damit, pagtatago ng baril at pagbura ng CCTV footage ay maaaring bunga lamang ng kanyang takot at panik. Pero para sa prosekusyon, walang katuturan ang paliwanag na iyon dahil masyadong maraming ebidensya ang nagtuturo kay Yvonne. Hindi nga maintindihan ng prosekusyon kung bakit gugustuhin ni Daniela na saktan ang sarili niya. Bakit babarilin ang sarili niyang noo habang nakaupo siya sa driver's seat ng sarili niyang sasakyan? At kung aksidente lamang talaga ang nangyari, bakit naman gugugol si Yvonne ng ilang oras para maglinis ng ebidensya? Habang nagpapatuloy nga ang paglilitis, hindi tumistigo si Yvonne at ginamit ang karapatan niyang manahimik. Dahil dito, hindi kailanman direktang narinig ng jury ang bersyon niya ng mga pangyayari. Nang matapos ang closing arguments, ibinigay na ng jury ang kanyang desisyon. Habang naghihintay, halos hindi mapakali sina Isa, Carolina, Fernanda at iba pang pamilya at kaibigan ni Daniela. Halos 5 taon nga nilang hinintay ang araw na iyon. Sa huli, hinatulan nga si Yvonne ng habang buhay na pagkakakulong para sa second-degree murder na may minimum na 25 taon bago maging eligible sa parol. Nadagdagan pa nga ito ng sentensya para sa tampering with evidence. Nakamit man nga ang hustisya, hindi na nga ito maibabalik si Daniela. 21 taong gulang lamang siya noon, punong-puno ng pangarap at may buong buhay pang naghihintay sa kanya. Ang gusto lamang niya nung gabing iyon ay matiyak na ligtas na makakauwi si Yvonne, isang simpleng kabaitan na nauwi sa trahedya. Matapos ang kanyang pagkamatay, ginawaran si Daniela ng honorary associate degrees ng Broward College dahil ilang unit na lang sana ay magtatapos na siya ng kursong criminal justice. Umakyat nga si Isa sa stage para tanggapin ang diploma para sa kanyang anak, isang sandaling puno ng pagmamalaki, pero kasabay din nito ang matinding sakit dahil alam niyang hindi na makukumpleto pa nga ni Daniela ang kanyang mga pangarap na matagal nga nitong pinagtrabahuhan. Maraming salamat po sa panonood ng kwento ko sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko, pwede po ba akong makahingi ng like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel.
para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. At mag-share na rin po kayo ng inyong komento patungkol sa kwento. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.